So, I've been contemplating a lot, guys, kung i-share ko talaga itong experience na ito through this vlog. Kasi, medyo rated SPG. It's something that I never experienced before. Pero sabi ng friends ko, nung nakwento ko sa kanila, na dapat vlog mo, Dave. Pero syempre, bawal sa camera. I mean, bawal yung camera sa loob. Share ko na lang, guys. Kaya, alas 2 na pala. Kaya, late tayo umuwi. At mukha akong bagong ligo. Kasi bagong ligo talaga ako. In-experience natin yung bathhouse dito sa Hong Kong na pagkamahal-mahal, 1.6K. Pero ayun, that was an experience. Tinay ko lang and grabe. Wala akong masabi. Tumawa na lang. Ibang level versus the Jimjilbang in Korea. Yun lang yun. Eto, we will do a sit-down vlog kasi naisip ko din na gusto kong immortalize yung experience through this vlog. Gusto ko rin ma-share sa inyo na this culture, this experience exists. So ito po yung ating naging experience sa Yutong Club. Tinatawag na Yutong Club, isang gay sauna. Actually, high-end gay sauna sa Hong Kong. So, this is Dave, the Koripo Traveler. Before we start, guys, kung mag-travel kayo abroad, like Hong Kong, Korea, Japan, ayan, insert na natin. You can use my promo code, Dave Gino, kapag magbubook kayo sa different activities sa Klook. Mas magandang mag-book sa Klook, guys, kasi nakakamura. And i-comment down ko din sa baba yung naging accommodation namin or hotel sa Macau and Hong Kong. Okay, nagbubook ako lagi sa Agoda. Anyway, without further ado, yes, nung nag-Hong Kong po tayo, we tried going or visiting gay sauna na tinatawag na Yutong Club. O, ganun yung pangalan niya, guys. H-U-T-O-N-G, Yutong Club. Actually, nireko ito ng aking friend. Shout out sa iyo, Beshi. Siya talaga yung taga-push sa akin. Lalong-lalo na for that experience. Kasi sabi niya, Beshi, once in your life, dapat matry mo ito. Actually, guys, wala talaga sa plans ko na pumasok sa Yutong Club. Okay. Pero binigyan niya ako ng parang voucher. Nagbayad ako, guys, ng 1.6 for the entrance. Diba ang mahal? My gosh, parang one-way ticket na yun kapag naka-piso fare. One-way ticket abroad. But anyway, so I went to that Yutong Club para, diba, makita natin kung ano ba yung mamimiss out ko in this lifetime kung hindi ako pumasok doon. It's located in Mongkok. Yung Mongkok, yung parang shopping district ng Hong Kong. So before I went there, kasama ko yung mama ko, kasama yung pamilya ko mag-shopping. So sabi ko sa kanila, guys, wait lang. Pauwi na kami. Guys, wait lang. Magka-clubbing muna ako. So legit naman na yung pangalan ng place ay Yutong Club. Mongkok, from where we were, nilakad ko lang siya. And then, nagbasa-basa na rin ako ng reviews. Prior to going there. Siyempre, para may may idea kung ano yung papasukin nating lugar. And apparently, this is a high-end sauna na para sa mga, LGBT or gays in particular, specifically. Tapos may nabasa ako din na ini-screen nila yung mga pumapasok. Kasi kapag, sorry guys, wala akong video, like more on kwento lang to. Try ko maging as descriptive as I can, okay? Itong Yutong Club, yung entrance niya, maliit lang na gate. And then, may camera sa labas. Tapos, kapag may tao, magbubukas. Pero may mga nabasa ako din na mga reviews na may mga nadidinay talaga. So, may nabasa pa nga ako, nakakalungkot yung story niya. Like, nandun na siya sa gate, sa harap ng gate, hindi talaga nagbukas. Lumayo siya, pumunta siya sa isang sulok, tapos tiningnan yung mga pumapasok. May mga nakakapasok naman daw talaga. So, may ganong experiences akong nabasa. Papasok naman tayo, nagbukas naman yung gate. Siya halatang high-end na sauna kasi parang nasa isang sulok siya. Pagpasok ko, so parang from the gate, aakyatin pa siya. I think nasa 3rd floor or 4th floor or second to 4th floor. Nandyan lang siya. So may receptionist doon. And then binigay ko yung coupon. Nagbayad ako ng 1.6. And then konting pasok. Bubungad sa yung parang mini gym.
hindi naman siya gym, pero area na may mga equipment, gym equipment, workout equipment, and then more lakad, nandun na yung locker. May mga naghubad na talaga. So ako guys, nakapag-Korea na rin naman ako at na-experience ko na yung Jimjilbang for the culture. Yung Jimjilbang kasi or yung public bathhouse, required talaga na wala kayong suot, like hubot-hubad kayo na papasok sa bathhouse. And similar din naman dito sa Yutong Club na dapat wala kang suot. Locker area pa lang, hubarin mo na lahat ng suot mo, tapos may designated locker naman for you. And then pagpasok ko after locker, okay, ayun, may shower area. Tapos maganda yung facilities, medyo social. Nakakita ko ng bunk beds, and then may entertainment area where people were just watching TV. Yung mga tao naman doon naka-towel kasi bibigyan din naman kayo ng towel. Then may pantry area where you can eat snacks, drink water. Tapos pagkababa, may doon, jacuzzi, then shower area. And guys, ang exciting part, may maze. Medyo dim na sa loob ng maze. Ito yung ibang level talaga na experience. Okay, nakapag Amsterdam na tayo. Amsterdam for me, it was the most interesting nightlife talaga. Kasi prostitution is legal there. So, sa red light district nila, makita ka ng mga babaeng parang naka-display sa mga windows, gaabang ng customer. Legal din yung marijuana. So, syempre nakakaamoy tayo ng mga amoy dahon na nasusunog. And then sa Korea, ayun, public bathhouse. Because it's just their culture. Then dito naman sa Yutong Club, oh my goodness. All sorts of mga ma-imagine ninyo na sexual activities. Dito nyo makikita sa Yutong Club. Although, itong Yutong Club, kasi na-ask din ng friends ko kung may mga binabayaran ba dong escort, but no. I believe these are professionals or visitors na gusto lang, 'di ba? Gusto lang mag-sauna. Gusto lang mag-sauna. Nabasa ko rin kasi sa reviews, yung mga pumupunta daw talaga doon ay may mga itsura, cute chinito boys, which is naman, marami namang cute chinito boys, mga opa ng Hong Kong. So, which is true naman, marami namang opa. Pagpasok ko nga, eto na nga yung maze. Tapos yung maze, may mga cubicle, cubicle where people can do their stuff. And then, sa loob ng cubicle, may monitor. Monitor meaning yung maliit na TV. Maliit na TV na nag-play ng gay porn. And then, pagpasok ko ng maze, may mga guys may some guys na nakatayo or mag-isa lang, I think taga-abang ng makaka-hook up. And then, alam mo yung mga eksenang may mga naghuhugutan, tapos papasok sa cubicle. Yun yung mga nakita ko doon. Tapos may mga narinig pa akong, oh my goodness. Ito na talaga yon yung sinasabi nilang Yutong Club. May innocent eyes were wrecked. May isang part doon, hindi siya cubicle, pero parang papasukan, walang door, papasukan mo lang ng konti. Maze nga siya, di ba? Pasok mo lang ng konti, tapos makita mo doon sa loob ng room na yon na walang door, yung live na nangyayari. Two people, doing their thing. As in, may penetration na nagaganap. Sorry, it's PG talaga. Oh my goodness. First time ko makita ng, live na na mga ganong pangyayari. Then people were just watching. Oh my goodness. Wala. Feeling ko it was really an immersion for me na makakita ng ganon, mapunta sa ganong lugar. I went out. Then people were making out. Okay. I went out and people were making out. Eating each other. They were eating each other's lollipop. Eating each other's lollipop. Naman na nga, ayoko na. Makababan ako ng YouTube. Pero ayun, gusto ko lang talagang ma-share yung experience. May people in group na doing their sexual stuff. Ako, I didn't engage. Nung nandun ako sa loob, wow. So there is really a culture like this. Yun yung unang naisip ko. Parang, minsan nababasa ko lang to sa Twitter. Yung mga ganitong pangyayari, so totoo pala siya. And there's nothing wrong with it as long as you stay protected. But as for me, I was just there, like observing the things happening around. Actually, may mga nagtry humawak sa akin, but I was not just really comfortable, like engaging in any intimate stuff inside there. Tapos basta,
Yung ano din, may nagtry din humawak. May isa din na persistent talaga na hinawakan dito. Yung dito ko. Tapos ako, no. Tapos sumusunod talaga siya. So, may mga ganong tao din inside. I'm not sure if they expect you to reciprocate. Hard no. So, sinundan talaga ako. Pero nagmadali ako since may siya. Ayoko talaga. Sana lang people will, even if nandun sa loob, people will understand the term consent, 'di ba? Dapat may consent pa rin kapag nasa loob tayo ng ganon. Kahit alam naman natin, may common understanding tayo na people go there just to do sexual stuff. Kasi may mga tao din like me na gusto lang mag-observe, gusto lang mag-immerse. But definitely, grabe, mind-blowing experience. And nung umakyat ako, di ba na-mention ko, before ako pumunta sa maze, may mga double deck doon, may mga bunk bed. Oh my goodness! May ano din. May as in yung penetration stuff na nangyayari doon sa bunk bed. I think may mga guys din doon na nandun lang to observe. For example, shucks, may cutie talaga doon. Like, oh my God. Ito yung ideal kong, in terms of physical features, parang ito si kuya yung cutie for me. Feeling ko nga dapat nakipag-friends ako kahit sa isang tao man lang na nandun. Para at least may napulot tayong friendship out of that. Woo! Pero ayun, yung experience, it's something na napulot ko talaga doon. Seeing that culture, being able to immerse myself sa ganung culture ng sauna. I think may mga ganitong culture din naman sa Pilipinas. Pero hindi ko pa na-experience and I don't think it's for me. Okay? I don't think it's for me. Pero at least na-experience ko siya once in this life. Or we don't know, baka bumalik ako. Chay. Pero yan talagang unang pumasok sa isip ko nung paglabas ko. Chinat ko agad yung friend ko. Uy, Beshi, nagpunta na ako dito sa Yutong Club. Ayun, nag-immerse lang ako and feeling ko it's not for me. Pero kung kayo guys gusto nyong matry, go lang. 'Di ba? Ako kasi inisip ko, sige na nga, punta na ako, YOLO, you only live once. Minsan ka lang makita or ma-experience yung mga ganitong bagay. Grabe yun. No regrets na I was able to experience it. Like, it's the most interesting experience na na-experience ko abroad. Kasi ano siya eye-opener na, oh my gosh, these things are happening. So, ayun guys, I think if you will engage in these activities, be protected, stay safe, do things like safely, and of course, dapat may consent. Again, kung kayo mag-travel abroad, mag-book kayo ng activities via Klook and gamitin nyo din yung promo code ko, Dave Gino. Mag-book din kayo via Agoda ng accommodation, comment ko sa baba yung naging accommodation namin. Okay, so sana naging at some point informational, educational itong vlog. So it was an experience that I will never forget. And yes, I decided to upload this on YouTube. So salamat kung pinanood mo to hanggang dulo. Bye-bye! Oh my God, Beshi, ang tahimik na ng Hong Kong. Happy 1 AM. Bye, girl. Sige, magmamaps na ako pa uwi. Walking in the streets of Hong Kong at 1 AM alone. No, not walking, running. It's an experience. Grabe. Wala nang masyadong tao. God bless to us.